4 oras. Nagsagawa ng oral argument ang Korte Suprema kanina kaugnay ng mga petisyon na kumukontra sa pagbili ng COMELEC ng mga precinct count optical scan o PICOS machine para sa susunod na eleksyon. Ang pangamba ng COMELEC, kapag hindi ito agad naresolba, babalik sa mano-mano ang sistema ng eleksyon sa 2013. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Sabi ng COMELEC, mas makakamura raw kung bibilhin ito ang 82,000 PICOS machines mula sa Smartmatic para sa 2013 elections. Imbis kasi na gumastos ng 7 bilyong piso para rentahan ang mga PICOS, papatak lang sa 1.8 billion pesos ang babayaran ng gobyerno kung bibilhin na lamang ang mga ito. Kaya nitong Marso naglabas ng resolusyon ng COMELEC, bibilhin na nito ang mga PICOS machine para magamit sa 2013 midterm elections. Ang kaso, sabi ng mga grupong kontra sa pagbili ng PICOS, sa oral argument sa Korte Suprema kanina, paso na ang kontrata ng COMELEC at Smartmatic noong December 2010 pa. Kaya't illegal daw kung bibilhin ang mga PICOS machine na nagamit na noong 2010 presidential elections. Ang dapat daw magkaroon ng panibagong bidding ang COMELEC para sa bibilhing mga PICOS machine. Alam nyo, ang pagtitipid, sang-ayon sa batas. Magtitipid ka nga, illegal naman ang gagawin mo, tama ba yun? Oo nga, mas matipid. Pati ka muna. Second hand yan third hand na machine yan Matipid ba yan? Ngayon, matipid nga, pero on the other hand, illegal naman, pwede ba yun? Sa ilalim ng kontrata ng COMELEC sa Smartmatic, may option to purchase clause at kahit tapos na raw ang kontrata noong December 2010 pa, sabi ng COMELEC wala silang nilabag na batas. Kasi hindi namin kailangan yan noong 2010, hindi namin kailangan noong 2011, hindi namin kailangan noong 2012. Bakit namin bibilhin? Ano ba naman? Gusto mo niyong gumastos ng gobyerno sa maintenance, expenses, lahat. Wala pa naman kami paggagamitan hanggang 2013. Maging mga mahistrado dumipensa para sa COMELEC at sinabing may mga exemption sa ilalim ng procurement law para i-justify ang ginawa ng COMELEC. Wala rin daw batas na nagbabawal maglagay sa kontrata ng option to purchase clause. Pero hindi lang ito ang bala ng mga grupong kontra sa pagbili ng mga PICOS. Sabi mismo ni dating COMELEC Commissioner Augusto Lagman, problemado ang bibilhing PICOS. Marami raw kasing mga security feature ang wala rito para matiyak na hindi madadaya ang eleksyon, tulad ng digital signature, source code review at paper trail o yung resibong ilalabas ng PICOS para makita ng botante ang lahat ng binoto niya. Sabi ni Lagman, mas mabuting CCOS ang gamitin o ang Central Count Optical Scan na ginamit na noong 2008 ARMM elections. Ang grupong Tandem o Tanggulan ng Damayang Pilipino nagprotesta sa labas ng Korte Suprema para ipanawagang i-blacklist na ang Smartmatic. Pero sagot ng Smartmatic, they're trying to use small technical glitches to justify scrapping a contract that is beneficial to the country. Sa ngayon, hindi pa mabili ng COMELEC ang mga PICOS dahil sa nilabas na TRO ng Korte Suprema. Umaasa ang COMELEC mareresolba ng Korte ang issue ngayong buwan dahil kung hindi, baka raw magbalik sa mano-mano ang eleksyon sa 2013. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras. Hindi pa man tapos ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa panatag o Scarborough Shoal. May panibagong nakikiagaw sa ating teritoryo. Ngayon naman ang Taiwan at pati ang mga isla sa Spratly Islands ay inaangkin din nila. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi lang China at Pilipinas ang umaangkin sa Scarborough Shoal, pati ang Taiwan din. Tulad ng China, Huangyan Island din ang tawag ng Taiwan sa Scarborough. Maliban sa Scarborough, inaangkin din ng Taiwan pati ang mga isla sa Spratlys sa West Philippine Sea. Ang Scarborough Shoal ay hindi bahagi ng Spratly Islands. Ayon sa ulat ng Agence France Presse, mismo ang Defense Minister ng Taiwan ang nagsabi na may binuo na raw silang isang Special Airborne Unit para ipagtanggol ang pag-aangkin nito sa Spratlys. Airborne Fast Response and Maritime Support daw ang tawag nila dito at inaasahang lalapag anumang oras sa Taiping Island o Itu Aba Island, ang pinakamalaking isla sa Spratlys. Gate ng palasyo, ang Scarborough o Panatag Shoal ay pag-aari ng Pilipinas at may basihan ng pag-aangking ito. Pero ayaw sumagot ng Department of Foreign Affairs sa pahayag ng Taiwan. Tumatalima kasi ang Pilipinas sa One China policy. Ibig sabihin, Beijing lang ang kausap ng Pilipinas dahil itinuturing na rebelding probinsya ng China ang Taiwan. Ang Taiwan naman, pinaninindigang sila ang tunay na Republic of China. We are only dealing with the mainland China, with the People's Republic of China.
3 linggo na ang tensyon sa Scarborough Shoal sa pagitan ng China at Pilipinas. Sa pagtitipong binansagang 2+2 sa Amerika, malinaw ang tayo ng Amerika. Kaalyado pa rin sila ng Pilipinas, pero hindi makikialam ang Amerika sa mga isyong may kinalaman sa territorial dispute sa pagitan ng mga bansa. While we do not take sides on the competing sovereignty claims to land features in the South China Sea, as a Pacific power, we have a national interest in freedom of navigation, the maintenance of peace and stability, respect for international law, and the unimpeded lawful commerce across our sea lanes. Sa pag-usad ng mga araw na dagdagan naman ang mga barko ng China sa panatag. 4 na ang Chinese government vessels at may 8 ng Chinese fishing vessels doon. Ang mga fishing vessel na ito may kasama pang 11 service boats. This 11 service boats, I think, attached to the fishing vessels. So when there's a need to go farther and maybe to get some fish, that is what they used to. Kung Amerika nag-hands off sa mga territorial dispute, ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN hanggang ngayon tahimik pa. In all the meetings that our ministers or some leaders have attended, nasabi na naman natin yung position natin sa kanila. It will be up to them to, especially for the chairman, to take up or to make a statement. Tanging pag-asa ng DFA madala sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS ang standoff sa Scarborough Shoal. Pero hanggang sa ngayon, ayaw makibahagi ng China sa imbitasyon ng Pilipinas. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Balikan po natin ang balita tungkol sa babaeng nanganak sa Baywalk. Malusog ang sanggol na isinilang sa Baywalk sa Maynila kagabi. Gayon din ang kanyang ina na pipi at bingi pa lang. Pero hindi man nakapagsasalita. Mas malakas sa anumang hiyaw ang pagpapakita ng ina ng pagmamahal sa kanyang anak. Nakatutok si Cesar Apolinario live mula sa Maynila. Mel, masasabing matatag at buo ang loob ng 30 taong gulang na deaf-mute na nanganak kagabi sa Baywalk. Kahit hindi nagsasalita at nakakadinig, nagsusumigaw ang katotohanang walang hadlang para ipakita ng ina ang pagmamahal sa anak. Nagkaroon kami ng pagkakataong makausap sa pamamagitan ng senyas ang babae na tinawag na lot-lot-hilot ng mga doktor dahil ito raw ang pakilala niya sa mga umasikaso sa kanya. Walang formal na training si Lot-lot sa pakikipag-usap ng senyas sa ibang tao, pero sa kanyang mga senyas at emosyon, unti-unting naintindihan ng mga doktor ang kanyang kwento. Bagamat kapapanganak pa lang at sariwa pa ang sugat sa katawan, pinupog ng halik ni Lot-lot ang anak na pansamantalang pinangalanang baby girl Hilot. Ito ay sa kabila ng paghihirap na dinanas ni Lot-lot kagabi bago ipanganak ang sanggol. Kwento ng doktor sa ospital ng Maynila, galing na rito si Lot-lot dahil nagle-labor na pero biglang umalis kagabi para humingi ng suporta at tulong sa kinikilalang asawa. Pero hindi raw tulong kundi pananakit ang dinanas daw ni Lot-lot na magkita sila ng ama ng bata kagabi sa Baywalk. Dahilan para mapaanak na si Lot-lot ng di oras. Sinampal ka. Tapos, iyak siya. Hindi mo nakita. Nakita mo. Tapos, Umiyak ka, umiyak. Okay. Sinampal ka ba? Sinampal ka. Anong... Sinong ina ang hindi matutuwa na ang sanggol na dinala at pinaghirapan niya sa sinapupunan ng 9 na buwan ay lalabas ng hindi kinakitaan ng sakit at malusog sa bigat na 5.9 pounds. May gusto siyang sabihin sa baby. Para kay Lot-lot, ang imahe ng sanggol ay mistulang pinakamamahaling bagay na nakita niya na nagpaalis ng lungkot sa kanya. Bigay siya kayo. Masaya na siya dito sa baby. Talaga? Pero naikwento niya na sa pamamagitan ng senyas at emosyon ng mukha na may 2 taon siyang anak na lalaki na nasa Cebu ngayon. Cebu. Okay. Malapit daw sa simbahan ng bahay niya.
Okay. Gusto na niya umuwi, kaya nakikiusap siya kung sino man ang nakakapanood. Mel, yan yung hiling ni Lotlot Hilot, Bali, puro tawanan na lang yung nangyari sa amin kanina dyan. Dahil nagkukwento si Lotlot sa pamamagitan ng senyas na may anak nga siya na 2 taong gulang at nakatira raw malapit sa simbahan. Kaya dito sa Maynila, tumitira siya dito sa May Malati Church, dahil naaalala raw niya yung 2 taong gulang na anak. At gustong-gusto niya nang umuwi. Ngayon ang gagawin daw niya, magpapalakas siya ng mabuti, dadalhin niya yung baby niya. Ang problema na lang, Mel, yung pera na gagastusin na para makapunta siya sa Cebu at magkasama-sama silang muli na mag-iina. Mel. Sar, I'm hearing you loud and clear. Alam mo na ibig mong sabihin. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario. Mag-usap tayo pagbalik mo sa studio. Susunod, mga opisyal na nagsarang Export and Industry Bank gustong kasuhan ng syndicated estafa ng ilang mga depositor. Manny Pacquiao bigay todo na sa pag-ensayo sa Baguio pero malayo pa raw sa 100% ang kanyang kondisyon. Ang palingoy-ngoy o ang pagdurugo ng ilong dahil sa sobrang init. Paano nga ba lulunasan? At ayan si Mami Junisha. May bagong mamahaling sasakyan, regalo ng kanyang anak na si Pacman. At marami pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.